Akala ko, ang paglapag ng aking eroplano, ang huling yugto ng aking pangungulila. Ngunit sa pagpasok ko sa aming mansyon, hindi yakap ng ina ang sumalubong sa akin, kundi ang amoy ng luma at madilim na selda. Habang suot ko ang uniforme ng isang kapitan, ang aking reyna, ang aking nanay Rosa, ay tila basahang itinapon sa gilid ng bodega. Maya, aking asawa, sa bawat halik mo, may lason palang nakatago. Hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan sa likod ng iyong peking tiyan? Mamatay ka na sana, matandang hukluban, pabigat ka lang sa buhay namin. Ang boses na yon ni Maya, ang asawang itinuring ni Aldebaran na isang anghel, ay tumagos sa dingding ng pasilyo at tila isang matalim na balaraw na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi pa man siya nakakahakbang ng tuluyan sa loob ng kanilang marangyang mansyon, ang galak sa kanyang puso dahil sa pag-uwi mula sa mahabang kontrata bilang piloto ay biglang napalitan ng isang nakapanlulumong panlalamig. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang mamahaling kahon na naglalaman ng isang kulay asul na silk shawl mula sa Paris. Pinili niya iyon ng may matinding pag-iingat. Iniisip kung gaano kakinang ang mga mata ni Nanay Rosa kapag naramdaman ang lambot ng tela sa kanyang mga balikat na madalas ay nilalamig. Ngunit ang pangarap na makita ang nangiti ng ina ay naglaho nang marinig niya ang malakas na kalabog ng isang platong porselana na tumama sa semento. Kasunod ang tunog ng pagkabasag na narinig hanggang sa kanyang kinatatayuan. Nanatiling nakatayo si Aldebaran sa anino ng pintuan. Ang kanyang unipormeng pangkapitan na dati ay simbolo ng dangal ay tila naging isang mabigat na pasanin. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob ng kusina. Doon, nakita niya si Maya na nakatayo ng buong katarayan. Suot ang isang sutlang duster na binili rin niya para rito. Ang mukha nitong dati ay puno ng tamis. Kapag sila ay magka-video call, ay namumula ngayon sa matinding galit. Sa paanan nito, nakaluhod ang kanyang Nanay Rosa, pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na plato habang nanginginig ang mga tuyot na kamay. Ang mas masakit para kay Aldebaran ay ang makita ang itsura ng kanyang ina. Ang Nanay Rosa, na dati ay laging maayos at mabango, ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang buhok nito ay gusot-gusot at ang suot nitong duster ay punit-punit at may mga mantsa ng dumi. Ang pagkaing nakakalat sa sahig, isang tuyong kanin na tila ilang araw nang nakaimbak, ay ang tanging bagay na dapat sana ay magsisilbing hapunan nito. Ano, tutunganga ka lang? Pulutin mo yan! At siguraduhin mong wala ni isang pirasong maiiwan, kundi ay itatapon kita pabalik sa bodega. Muling sigaw ni Maya, kasabay ng isang marahas na pagtulak sa balikat ng matanda. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Aldebaran. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kamay niyang nakahawak sa kahon ng regalo ay nanginig ng husto hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng kanyang sariling kuko na bumaon sa kanyang palad. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sugurin si Maya at itanong kung paano nito nagawang tratuhin ang kanyang ina na parang isang hayop habang wala siya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato, paralisado ng isang uri ng pighati na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikan na mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga alaala ng pagsasakripisyo ng kanyang ina, ang mga gabi na naglalabada ito hanggang madaling araw para lamang maipangmatrikula niya sa flight school, ay sumasabay sa bawat tibok ng kanyang pusong nagdurugo. Ang bahay na ito, na binuo niya upang maging paraiso para sa kanyang pamilya, ay isa na palang impyerno para sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Hindi alintana ni Maya na ang lalaking pinagkukunan niya ng yaman ay nakatayo lamang sa dilim, pinapanood ang kanyang tunay na pagkatao.
Sa isip ni Aldebaran, ang katanungang ito ay paulit-ulit na umalingaw sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagpapakapagod sa himpapawid? Ang makitang ang sarili kong ina ay ginagawang alipin sa loob ng bahay na itinayo ko para sa kanya? Dali-daling pinahid ni Aldebaran ang mga luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga pisngi. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na nanginginig sa galit. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kung susugod siya ngayon ng walang paghahanda, baka mas lalong malagay sa panganib ang kanyang ina. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang maging mas mapait kaysa sa lason na ipinapakain ni Maya kay Nanay Rosa. Kumatok siya sa pader, isang sadyang tunog upang ipaalam ang kanyang presensya. Sa isang iglap, tila may isang mahiwagang kapangyarihang nagpabago sa aura ng buong kusina. Ang nanlilisik na mga mata ni Maya ay biglang nagningning at ang kanyang galit na mukha ay napalitan ng isang matatamis na ngiti na kayang mandaya ng kahit na sinong hindi nakakakilala sa kanya. Hon, nandyan ka na pala? Bakit hindi mo sinabing maaga ang dating mo? Masayang bulalas ni Maya. Halos patakbong lumapit siya kay Aldebaran at yumakap ng mahigpit. Ang kanyang boses ay puno ng lambing, na tila ba kanina lang ay hindi siya sumisigaw ng kamatayan. Naramdaman ni Aldebaran ang panunuot ng mamahaling pabango ni Maya sa kanyang ilong. Ngunit sa pagkakataong ito, tila amoy ng nabubulok na basura ang kanyang nalalanghap. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin sa asawa at itinuon ito sa kanyang ina na abala pa rin sa pagpulot ng basag na plato. Anong nangyari dito, Maya? Tanong niya sa isang boses na pilit niyang pinanatiling mahinahon kahit na ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Naku, itong si Nanay kasi Hon, masyadong mapilit. Gusto raw niyang tumulong sa kusina. Pero alam mo naman, medyo malabo na ang paningin at nanginginig ang mga kamay. Nasagi niya yung plato. Paliwanag ni Maya habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila ba may buhay na dinadala sa loob. Sabi ko nga sa kanya, magpahinga na lang siya sa kwarto dahil baka ma-stress ako at ang baby natin. Pero alam mo naman ang biyenan ko, napakatigas ng ulo. Tumingin si Nanay Rosa kay Aldebaran. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagsusumamo, takot, at higit sa lahat, isang uri ng pagmamahal na nagnanais protektahan ng anak mula sa katotohanan. Umiling ng bahagya ang ina, isang tahimik na senyas na huwag nang gumawa ng gulo. Ang sakit na naramdaman ni Aldebaran ay tila nadagdagan pa ng 100 beses nang makita ang pasimpleng pag-apak ni Maya sa daliri ng kanyang ina habang nagpapanggap na inaayos ang kanyang tsinelas. Eksakto namang pumasok sa kusina ang isang lalaking matangkad, may maangas na tindig, at suot ang uniforme ng isang driver. Si Rico. Ma'am, handa na po ang sasakyan para sa check-up niyo. Wika nito. Ngunit bago pa man ito makatingin kay Aldebaran, nahuli ng piloto ang mabilis na pagkindat ni Rico kay Maya. Isang senyas na hindi para sa isang amo at empleyado. Ah, Rico, nandito na ang boss mo, sabi ni Maya na may halong kaba sa boses. Hon, si Rico nga pala, ang bago nating driver. Napakabait niya at malaki ang naitutulong niya sa akin habang wala ka. Tinitigan ni Aldebaran si Rico. Ang hangin sa loob ng kusina ay biglang naging mabigat, puno ng tensyon, na tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Tumango lamang si Rico, isang pagtango na walang bahid ng respeto, bago mabilis na umiwas ng tingin. May kung anong kumulo sa dugo ni Aldebaran, isang hinala na nagsimulang mag-ugat sa kanyang isipan. Mabuti naman kung ganon. Malamig na tugon ni Aldebaran. Binuhat niya ang kanyang mga maleta at lumapit sa ina upang tulungan itong tumayo. Ngunit mabilis na humarang si Maya. Hayaan mo na si Rico dyan, Hon. Mapapagod ka lang, galing ka sa biyahe. Halika na sa taas.
Kailangan nating pag-usapan ang mga gamit na bibilhin para sa nursery room. Alam mo bang sobrang likot na ng baby natin sa loob? Sabi ni Maya sabay hila sa braso ni Aldebaran. Pilit siyang inilalayo sa kanyang ina. Habang paakyat ng hagdan, lumingon si Aldebaran sa ibaba. Nakita niya si Rico na hinawakan ng braso ni Nanay Rosa nang may puwersa. Tila kinakaladkad ito patungo sa direksyon ng likod bahay, kung nasaan ang lumang bodega. Ang bawat hakbang ni Aldebaran palayo sa kanyang ina ay tila isang pagkakanulo, ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Sa bawat paghimas ni Maya sa kanyang tiyan at sa bawat matatamis nitong salita, unti-unting nabubuo sa isip ni Aldebaran ang isang plano. Isang plano na hindi lamang magpapalaya sa kanyang ina, kundi magbabaon kay Maya at Rico sa hukay ng sarili nilang kasamaan. Nang makarating sila sa master bedroom, agad na binuksan ni Maya ang usapan tungkol sa pera at mga luho. Ngunit ang atensyon ni Aldebaran ay nakatuon sa bintana. Mula sa itaas, tanaw niya ang likod ng mansyon. Nakita niya si Rico na lumabas mula sa bodega, nagpupunas ng pawis sa noo at lumingon sa paligid bago mabilis na nilak ang pinto mula sa labas gamit ang isang malaking kadena. Ang katanungang bumabagabag kay Aldebaran ay hindi na kung masama ba si Maya, kundi kung hanggang saan ang kayang gawin ng dalawang ito upang ubusin ang kanyang yaman at buhay. Hindi umalis ang nanay mo, Alde. Narito lang siya sa loob ng bakod niyo. Naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa likod ng bodega niyo. Ang mga salitang yon mula kay Tia Elena. Ang matandang kapitbahay na itinuring na ring kapamilya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Aldebaran. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng kanilang bakod, pilit na nagpapahangin upang pakalmahin ang kanyang isipan. Hawak niya ang isang baso ng tubig, ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, unti-unting natatapon ang likido sa tuyong damo na lumilikha ng maliliit na batik ng putik sa kanyang paanan. Anong ibig niyong sabihin, Tia? Sabi ni Maya. Nasa probinsya si nanay para magpahinga. Pabulong na tanong ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bintana ng kanilang kwarto sa itaas. Sinisiguradong hindi nakatunghay si Maya o ang driver na si Rico. Huminga ng malalim si Tia Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at awa. Huwag kang maingay, Alde. Nakita kong kinaladkad siya ni Rico patungo sa bodega noong nakaraang linggo. At mula noon, wala na akong nakitang Nanay Rosa na lumalabas. Pero tuwing hating gabi, kapag tahimik na ang paligid, naririnig ko ang mahihinang kalos sa pader. Parang may humihingi ng saklolo. Tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Aldebaran. Ang bawat salita ni Tia Elena ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang bodega. Ang lugar na yon ay dati lamang imbakan ng mga lumang kagamitan, madilim, mainit, at walang maayos na bentilasyon. Doon ba itinago ang reyna ng kanyang buhay? Ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, kahit walang-wala ito. Dahan-dahang lumakad si Aldebaran patungo sa likod ng mansyon, pilit na nagtatago sa mga anino ng mga halaman. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 100 tonelada. Nang madaan siya sa malaking basurahan sa labas ng kusina, isang bagay na kumikinang ang pumukaw sa kanyang pansin sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at dumi. Yumuko siya at dahan-dahang iniangat ang isang bagay mula sa tumpok ng basura. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito ang paboritong rosaryo ni Nanay Rosa. Ang rosaryong gawa sa kahoy na palaging nakapulupot sa mga palad nito tuwing nagdarasal para sa kanyang kaligtasan sa himpapawid. Ngunit ngayon, ang mga butil nito ay putol-putol. Ang krus ay may lamat. At ang pinakamasakit sa lahat, may mga bakas ng natuyong dugo na nakadikit sa mga hibla ng sinulid nito. Naramdaman ni Aldebaran ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib.
Isang uri ng sakit na mas matindi pa sa kahit anong sugat na natamo niya sa buhay. Ang rosaryong ito, ang huling simbolo ng pag-asa at pananampalataya ng kanyang ina. Ang makita itong itapon na parang basura na may kasamang dugo ay patunay lamang na ang impyernong dinaranas ni Nanay Rosa ay higit pa sa kanyang kinatatakutan. Sino ang may gawa nito? Si Maya ba? Ang babaeng ipinangako niyang mamahalin habang buhay? O si Rico, ang lalaking pumasok sa kanilang tahanan upang maghasik ng dilim? Sa gitna ng kanyang pagluluksa, narinig ni Aldebaran ang papalapit na mga yabag ng sapatos sa semento. Mabilis niyang isinilid ang sirang rosaryo sa kanyang bulsa at pilit na itinayo ang kanyang katawan kahit na ang kanyang tuhod ay tila malapit ng bumigay. Lumabas si Maya mula sa pintuan ng kusina. May hawak na baso ng juice at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Hon, kanina pa kita hinahanap. Bakit ka nandito sa tabi ng basurahan? Ang dumi-dumi kaya dyan, sabi ni Maya sa kanyang pinakamalambing na boses, sabay hawak sa braso ni Aldebaran. Tumingin si Aldebaran sa mga mata ni Maya. Sa likod ng kagandahang iyon, nakikita na niya ngayon ang isang halimaw na walang kaluluwa. Ngunit kailangan niyang magpigil. Kailangan niyang maglaro hanggang sa mahanap niya ang tamang pagkakataon. Wala hon, may hinahanap lang akong nahulog na resibo, sagot ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Maya, totoo bang masaya si nanay sa probinsya? Gusto ko sana siyang tawagan. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Maya. Isang mabilis na pagdaan ng kaba bago ito muling napalitan ng inis. Naku naman Alde, sabi ko naman sa'yo, mahina ang signal doon. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Huwag mo nang dagdagan ang iniisip ko. Alam mo namang masila ng pagbubuntis ko, di ba? Habang hinihila siya ni Maya pabalik sa loob ng bahay, naramdaman ni Aldebaran ang matigas na butil ng rosaryo sa loob ng kanyang bulsa. Sa bawat segundo, ang bawat butil nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang sumpa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang lahat ng nawala sa kanyang ina. Ngunit ang hindi alam ni Aldebaran, habang pabalik sila sa loob, may isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanila mula sa bintana ng bodega. Mga matang puno ng luha at paghihirap, ngunit walang boses na lumalabas upang tumawag ng saklolo. Hanggang kailan kayang tiisin ni Aldebaran ang makitang ang kanyang asawa ay onti-unting nilalamon ng kasamaan? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang dugong nasa rosaryo ay bunga ng isang mas malalim at mas madilim na lihim na hindi pa niya natutuklasan? Ang gabi ay tila isang malaking kumot na nagtatago ng mga lihim, ngunit para kay Aldebaran, ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng kanilang master bedroom, pinakinggan niya ang malalim at regular na paghinga ni Maya. Ang babaeng katabi niya, na mukhang isang anghel sa kanyang pagkakatulog, ay siya palang bantay sa pintuan ng impyerno. Dahan-dahang bumangon si Aldebaran. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Tila ba siya ay naglalakad sa ibabaw ng mga manipis na bubog na handang bumaon sa kanyang mga paa sa kaunting pagkakamali. Bitbit ang isang maliit na flashlight at ang bigat ng kanyang nagdurugong puso. Tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa likod bahay. Ang bawat langit-ngit ng sahig ay tila isang hiyaw ng babala, ngunit wala nang makakapigil sa kanya. Nang makarating siya sa tapat ng lumang bodega, ang amoy ng ngamag, dumi at pagkabulok ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na hindi kailanman dapat maging bahagi ng isang tahanan. Gamit ang isang piraso ng alambre na natutunan niyang gamitin noong kabataan niya, dahan-dahan niyang kinalikot ang luma at kinakalawang na padlok hanggang sa narinig niya ang pagbuka nito. Ang pagbukas ng pinto ay naglabas ng isang malamig at mapait na hangin. Itinutok ni Aldebaran ang liwanag ng flashlight sa loob. Ang bodega ay puno ng mga sirang kagamitan, alikabok, at mga sapot ng gagamba. Ngunit sa pinakasulok,
Sa ibabaw ng isang manipis at maruming karton na nagsisilbing higaan, nakita niya ang isang figura na halos hindi na makilala bilang tao. Nanay? Ang bulong ni Aldebaran ay tila isang pagsusumamo sa langit. Dahan-dahang gumalaw ang figura. Ang kanyang nanay Rosa ay dahan-dahang humarap sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay naniningkit at puno ng takot. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong lupa na puno ng malalalim na lamat ng paghihirap. Ang kanyang mga braso, na dati ay matitigas sa pagtatrabaho para sa anak, ay naging kasing nipis na lamang ng mga tuyong sanga. Nang makilala niya ang boses ng kanyang anak, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding pighati. Alde? Anak. Ang boses ng ina ay isang tuyot na bulong, tila galing sa isang lalamunang matagal nang hindi nakakatikim ng sapat na tubig. Pilit niyang iniurong ang kanyang katawan sa sulok, tila nahihiya na makita siya ng kanyang anak sa ganitong kalagayan. Huwag kang lumapit, anak. Madumi ang nanay. Baka magalit si Maya. Baka saktan ka niya. Hindi na napigilan ni Aldebaran ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa maruming sahig at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Ang pakiramdam ng mga buto nito na halos lumalabas na sa balat ay tila 1,000 saksak sa kanyang dibdib. Humagulgol siya nang walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng sakit. Paano? Paano nagawa ng isang tao na itrato ang isang ina ng ganito? Ang amoy ng ihi at panis na pagkain na nakadikit sa duster ng kanyang ina ay mas mabango pa para sa kanya kaysa sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng kanilang mansyon. Nanay, ilalabas kita rito. Ngayon din, hindi na kita iiwan, sabi ni Aldebaran habang sinusubukang buhati ng ina. Ngunit si Nanay Rosa ay tila isang basang-basahan na walang lakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding panghihina. Hindi maaari, anak. Ang baby, ang anak niyo. Nanginginig na sabi ng ina. Pilit pa ring iniisip ang kapakanan ng pamilya ng kanyang anak sa kabila ng lahat. Ngunit bago pa man makasagot si Aldebaran, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumalot sa buong bodega. Ang ilaw sa kisame na akala niya ay sira na ay biglang gumana. Sa may pintuan, nakatayo si Maya. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulat, kundi isang malamig at nakakatakot na kalmado. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang mahaba at matalim na kutsilyo sa kusina. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa likod niya, nakatayo si Rico na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi at isang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Sabi ko na nga ba, Hon, masyado kang matalino para hindi ito mahanap. Ang boses ni Maya ay tila isang malambing na kanta, ngunit may dalang kamamatayan. Sayang naman, maayos na sana ang lahat. Mabubuhay na sana tayo ng masaya sa pera mo, kasama ang baby natin. Pero bakit kailangan mo pang makialam sa mga bagay na hindi mo na dapat nalaman? Itinutok ni Maya ang dulo ng kutsilyo kay Nanay Rosa na ngayon ay nanginginig na sa takot sa likod ni Aldebaran. Ang malamig na talim ay tila nanunukso, naghihintay ng isang maling galaw mula sa piloto. Isang hakbang pa, Aldebaran, at sisiguraduhin kong ang huling makikita mo ay ang dugo ang nanay mo na dadaloy sa sahig na ito. Banta ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na ngayon lamang nakita ni Aldebaran. Napako si Aldebaran sa kanyang kinatatayuan. Ang init ng katawan ng kanyang ina sa kanyang likod at ang lamig ng banta ni Maya sa kanyang harapan ay lumikha ng isang sitwasyong wala siyang takas. Ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan ay hindi na kung paano sila nakarating dito, kundi kung sino ang unang mamatay sa gabing ito ng paghuhukom. Isang pirasong papel lang ang halaga ng buhay ng nanay mo, Alde. Isang pirasong papel lang at mananatili siyang humihinga.
Ang boses ni Maya ay kasing lamig ng talim ng kutsilyong nakatapat sa leeg ni Nanay Rosa. Sa loob ng madilim at mabahong bodega, ang liwanag ng bumbilya ay tila nanunuya sa kalunos-lunos na kalagayan ng mag-ina. Nakaluhod si Aldebaran sa maruming semento. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko, habang ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng isang dambuhalang bato sa bawat segundong dumadaan. Sa kanyang paanan, naramdaman ni Aldebaran ang mahinang paghila ni Nanay Rosa sa kanyang laylayan. Ang matanda, sa kabila ng talim na nasa kanyang leeg, ay pilit na umiiling. Ang kanyang mga mata na lumubog na sa hirap ay nagsusumamo, hindi para sa kanyang sariling buhay, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang hanggan. Kahit nasa pintuan ng kamatayan, ang iniisip pa rin niya ay ang kapakanan ng kanyang bunso. Huwag kang papayag, anak. Hayaan mo na ako. Ang paos na bulong ni Nanay Rosa na tila isang huling hiling na pilit pinapatay ng hanging puno ng alikabok. Naramdaman ni Aldebaran ang isang matinding pait na humahalo sa kanyang laway. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong lupa, mahirap lumunok, mahirap huminga. Ang kanyang buong pagkatao ay nagre-rebelde sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Maya. Ngunit ang takot na makitang dumanak ang dugo ng kanyang ina ay mas matindi kaysa sa kanyang sariling dangal. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na pagkawasak. Ano, Alde? Mas pipiliin mo ba ang pera at ang lupa sa Tagaytay kaysa sa huling hininga ng nanay mo? Pagpapatuloy ni Maya, sabay bahagyang pagbaon ng dulo ng kutsilyo sa balat ni Nanay Rosa. Isang maliit na guhit ng pulang likido ang dahan-dahang lumabas, tila isang luhang gawa sa dugo. Tama na Maya. Hiyaw ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at lupaypay na pagsuko. Gagawin ko ang gusto mo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Pakikiusap. Huwag ang nanay ko. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Maya. Isang tunog na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ganyan nga hon, ganyan ang mabuting asawa. Rico, ilabas mo na ang mga dokumento. Lumapit si Rico, ang driver na tila isang buwayang naghihintay ng kanyang biktima, at inilapag ang ilang piraso ng papel sa harap ni Aldebaran. Ito ang kasunduan ng paglilipat ng lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ni Maya, kasama ang lahat ng kanyang ipon sa bangko. Sa ilalim ng banta ng kutsilyo at sa harap ng naghihingalong ina, kinuha ni Aldebaran ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibenta niya sa demonyo. Nang matapos ang pirmahan, marahas na itinulak ni Maya si Nanay Rosa pabalik sa maruming karton. Ngayong amin na ang lahat, mananatili ang nanay mo dito. Huwag mong susubukang itakas siya. Dahil tandaan mo, Aldebaran, hawak namin ang buhay niyo. Isang maling galaw. At ang baby na sinasabi ko sa'yo ay magiging dahilan para mabulok ka sa kulungan sa salang pananakit sa buntis mong asawa. Marahas na isinara ni Rico ang pinto ng bodega, at ang tunog ng paglak ng padlok ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkakakulong para kay Aldebaran. Naiwan siyang nakatayo sa dilim ng likod bahay. Ang mga dokumentong ninakaw sa kanya ay wala ng halaga kumpara sa sugat sa leeg ng kanyang ina na tila nakaukit na rin sa kanyang sariling puso. Habang naglalakad si Aldebaran pabalik sa mansyon, kasama ang mapagkunwaring yakap ni Maya sa kanyang braso, ang katanungang ito ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Kasing talim ng kutsilyong nakita niya kanina. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dangal at ubusin ang aking kinabukasan para lang manatiling humihinga ang kaisa-isang babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ngunit sa kabila ng dilim, isang lihim na apoy ang nagsimulang mag-alab sa mga mata ni Aldebaran. Sa bawat hakbang niya palayo sa bodega,
Isang pananata ang kanyang binubuo. Ang sakripisyong ito ay hindi ang katapusan, kundi ang mitya ng isang mas malaking pagsabog. Akala mo ba talaga, Alde? Mahal pa kita. Isang pirma mo lang ang kailangan ko at tapos na ang papel mo sa buhay na ito. Ang mga salitang yon ni Maya na narinig ni Aldebaran sa pamamagitan ng isang maliit na mikroponong itinago niya sa ilalim ng lamesa ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang madilim na opisina, ang tanging liwanag na nagmumula sa screen ng kanyang tablet ay nagpapakita ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Doon, sa screen na yon, nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan na nakasandal sa dibdib ni Rico, habang ang dalawa ay nagtatawanan sa kanyang likuran. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Aldebaran. Ang kanyang mga kamay, na bihasa sa pagmamaniobra ng dambuhalang eroplano, sa gitna ng unos, ay nanginginig ngayon sa tindi ng puot na pilit niyang ikinukubli. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na paulit-ulit na tinatapak-tapakan ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit sa kabila ng luhang nagbabadyang pumatak, may isang malamig na determinasyong nabubuo sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang mahina at bulag na asawa. Siya na ngayon ang kapitan na naghahanda para sa isang huling paglipad patungo sa hustisya. Kaninang umaga, nagpanggap si Aldebaran na isang talunang tao. Sa harap ni Maya, inabot niya ang kanyang gintong credit card ng may pekeng ngiti at malungkot na mga mata. Hon, bumili ka na ng lahat ng kailangan para sa baby natin. Gusto ko, bago ako muling umalis, ay maayos na ang lahat para sa inyo. Sabi niya sa isang boses na tila isang nagmamakaawang aso. Nakita niya ang pagkislap ng kasakiman sa mga mata ni Maya. Ang mabilis na paghablot nito sa card na tila ba isang mandaragit na nakakuha ng kanyang biktima. Habang abala si Maya sa pagpaplano ng kanyang baby shopping spree kasama si Rico, hindi nila alam na ang bawat sulok ng mansyon ay nilagyan na ni Aldebaran ng maliliit at sopistikadong mga kamera. Bawat silid, bawat pasilyo at maging ang loob ng bodega ay nasa ilalim na ng kanyang mapanuring paningin. Ang bawat hakbang nila, bawat bulong ng kanilang pagtataksil at bawat hagupit ng kanilang kalupitan ay unti-unti nang naitatala bilang mga ebidensyang wawasak sa kanila. Nang dumaan ang gabi at sa akala ni Maya ay tulog na ang kanyang asawa dahil sa pagod, naganap ang eksenang hindi kailanman malilimutan ni Aldebaran. Mula sa monitor, nakita niya si Maya at Rico na pumasok sa kanilang master bedroom. Ang silid na dapat ay sagrado para sa mag-asawa ay naging saksi sa isang trerumpetang paglapastangan. Nakita ni Aldebaran kung paano inihiga ni Rico si Maya sa kanilang kama. Ang kamang binili niya mula sa kanyang unang sahod bilang piloto, habang ang dalawa ay naghahalikan ng walang pakundangan. Ang tanga talaga ng asawa mo, Maya. Narinig niyang wika ni Rico. Ang boses nito ay puno ng pangungutya habang hinahaplos ang buhok ng babae. Nagpakapagod siya sa ibang bansa. Hindi niya alam na tayo ang nagpapakasa sa yaman niya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Aldebaran nang makita niyang tumatawa si Maya. Ang tawa nito ay tila isang demonyong nagdiriwang sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat haplos ni Rico sa balat ni Maya ay tila isang uling na idinidikit sa puso ni Aldebaran. Sinusunog ang bawat natitirang piraso ng pagmamahal na mayroon siya para sa babae. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang paalala na ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay magsisilbing mitya ng kanyang paghihiganti. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanya ay ang makita si Nanay Rosa sa isa pang monitor. Ang kanyang ina ay nakahiga sa maruming karton sa loob ng bodega, pilit na iniinom ang tubig na nagmumula sa tumatagas na gripo sa sulok.
Ang kaibahan ng marangyang buhay na tinatamasa ni Maya sa itaas at ang paghihirap ng kanyang ina sa ibaba ay isang kawalang katarungang hindi na niya masisikmura. Habang nakatitig sa monitor, dahan-dahang kinuha ni Aldebaran ang kanyang cellphone. Isang tawag ang kanyang ginawa, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Simulan niyo na ang investigasyon sa lahat ng accounts ni Maya at siguraduhin niyo na walang ni isang sentimong makakalabas ng hindi ko alam. Nang ibaba niya ang telepono, isang katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Kasing dilim ng gabi sa labas ng mansyon. Hanggang kailan ko kayang panoorin ang sarili kong pagkawasak sa screen na ito bago ko tuluyang pasabugin ang lahat ng kasinungalingang bumubuo sa buhay ng mga taong akala ko ay pamilya ko. Utang mo sa akin ang bawat sentimong ginagastos para sa gamot mo. Kaya pumirma ka na kung ayaw mong mabulok ng tuluyan sa bodegang ito. Ang matinis at mapang-aping boses ni Maya ay umalingaw-ngaw sa maliit na speaker ng tablet ni Aldebaran. Sa loob ng kusina, habang nagpapanggap na naghahanda ng gatas para sa kanyang buntis na asawa, nakatingin ang piloto sa monitor. Doon, sa loob ng madilim na bodega, nakita niya si Maya na pilit na isinusuobsob ang isang ballpen sa nanginginig na kamay ni Nanay Rosa. Sa harap ng matanda ay ang titulo ng lupa sa Tagaytay, ang kaisa-isang ari-arian na nais pamanahan ni Aldebaran sa kanyang ina para sa katahimikan nito. Naramdaman ni Aldebaran ang isang matinding pait na tila lason sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa matigas na granite. Ang makita ang kanyang ina na tinatrato na parang isang basahan na pinipilit sa ilalim ng banta ng kawalan ng gamot at pagkain ay isang uri ng pagpapahirap na hindi niya inakalang kayang gawin ng taong minahal niya. Ayoko. Para sa anak ko yan. Ang mahina at nanginginig na sagot ni Nanay Rosa. Isang marahas na sampal ang naririnig ni Aldebaran mula sa monitor. Kasunod ang pagbagsak ng matanda sa maruming sahig. Hindi pa doon natapos ang lahat. Lumapit si Rico na may hawak na isang timba ng malamig na tubig. Nang walang babala, ibinuhos niya ito sa nangangatog na katawan ng matanda. Walang tunog ng pagbagsak ng tubig ang umalingaw-ngaw, kundi ang makita ang bawat patak na tumatama sa tuyot na balat ni Nanay Rosa na nagiging sanhi ng kanyang matinding panginginig sa gitna ng kadiliman. Ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa mukha ng kanyang ina ay tila mga luhang gawa sa yelo na tumutusok sa kaluluwa ni Aldebaran. Napasandal si Aldebaran sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa halo-halong galit at pighati. Nais niyang sumigaw, nais niyang gibain ang pintuan ng bodega at tapusin ang lahat. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello, Captain Aldebaran? Ito po ang Head Administrator ng St. Jude Medical Center. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at walang halong biro. Tumatawag po kami tungkol sa ni-request ninyong beripikasyon sa records ng inyong asawa na si Maya Salvador Santos. Nanigas ang buong katawan ni Aldebaran. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ano po ang nalaman ninyo? Ang kanyang tanong na halos pabulong na lamang. Captain, kailangan niyo pong malaman na wala pong record ng pagbubuntis si Mrs. Santos sa aming ospital. Ang mga ultrasound reports na ipinadala niyo para sa beripikasyon ay napatunayang peke. Ang pirma ng doktor at ang selyo ng aming laboratorio ay huwad. Wala pong dinadalang bata ang inyong asawa. Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa paligid ni Aldebaran. Ang balitang ito ay tila isang malakas na pagsabog na bumasak sa huling natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang sanggol. Ang dahilan kung bakit siya nagtiis. Ang dahilan kung bakit siya bumalik. At ang dahilan kung bakit niya pinahintulutan ang lahat ng panggigipit ni Maya ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Isang armas na ginamit laban sa kanya
upang ubusin ang kanyang yaman at pagkatao. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Sa monitor, nakita niya si Maya na nakahilig sa balikat ni Rico habang pinapanood si Nanay Rosa na nanginginig sa lamig sa sahig. Ang dalawa ay nagtatawanan. Tila ba ang paghihirap ng matanda ay isang palabas na nakakaaliw para sa kanila. Eksakto namang pumasok si Maya sa kusina. Suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti habang hinihimas ang kanyang patag na tiyan na tila ba may buhay sa loob. Hona, nasaan na ang gatas ko? Alam mo namang kailangan ito ng baby natin para maging malusog, di ba? Tumingin si Aldebaran kay Maya. Sa unang pagkakataon, hindi na pagmamahal ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pandidiri. Ang mukhang dati ay tila langit para sa kanya, ay isa na palang maskara ng isang demonyo. Heto na, Maya, inumin mo. Dahil kailangan mo ng lakas para sa susunod na mangyayari. Ang malamig na sagot ni Aldebaran. Napahinto si Maya, ang kanyang nangiti ay bahagyang naglaho nang mapansin ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Anong ibig mong sabihin, Hon? May problema ba? Hindi sumagot si Aldebaran. Sa loob ng kanyang isipan, ang katanungang ito, ang tanging natitira. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kasinungalingan bago ko tuluyang ilantad ang katotohanang wawasak sa iyong mundo? Anak, huwag mo na akong isipin. Mas mahalaga ang buhay mo at ang kinabukasan mo. Ang mahina at nanginginig na tinig na yon ni Nanay Rosa sa gitna ng madilim at malamig na gabi ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa puso ni Aldebaran. Oras na ng madaling araw, ang buong mansyon ay nababalot ng isang nakakatakot na katahimikan, maliban sa mahinang ihip ng hangin sa labas. Habang ang kanyang asawang si Maya ay natutulog ng mahimbing sa marangyang kwarto, pangarap ang paggasta sa pera ng asawa. Si Aldebaran naman ay nakaluhod sa malamig na semento ng bodega, hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang kaibahan ng dalawang mundong ito sa loob ng iisang bakod ay isang malaking sampal sa dangal ni Aldebaran. Dahan-dahan niyang hinipan ang bawat subo ng sopas bago ito ilapit sa tuyot na labi ng kanyang ina. Ang makita ang kanyang nanay na nagpapakasasa sa gutom habang siya ay may kakayahang bumili ng pinakamamahaling pagkain sa mundo ay isang uri ng parusa na hindi niya inakalang mararanasan niya. Nanginginig ang kamay ng piloto habang pinupunasan ang gilid ng labi ng ina. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang mapuno ng luha na pilit niyang pinipigilan upang hindi makita ng matanda ang kanyang kahinaan. Nanay, kumain ka lang. Kailangan mong lumakas dahil malapit na tayong umalis dito. Bulong ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may kasamang panginginig ng boses dahil sa lungkot. Huwag mong isipin ang pera o si Maya. Ang mahalaga ngayon ay makuha kita rito ng ligtas. Kinuha ni Aldebaran ang isang malinis na basang tuwalya mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang tuyot na balat ng kanyang ina. Sinusubukang alisin ang lamig na dulot ng tubig na ibinuhos dito ni Rico kanina. Ang bawat haplos niya sa mga braso ng ina na halos butot balat na lamang ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang niya bilang anak. Ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa bawat pagdaing ng matanda tuwing nasasagi ang mga pasa sa katawan nito. Mabait ang Diyos. Alde, alam kong hindi niya tayo pababayaan, mahinang wika ni Nanay Rosa. Pilit nang ngumingiti upang pagaanin ang loob ng kanyang anak. Kahit na ang bawat paghinga nito ay tila isang mabigat na pakikibaka, inabot ni Aldebaran ang isang baso ng tubig upang painumin ang kanyang ina. Ngunit sa sobrang panghihina ng mga daliri ni Nanay Rosa, biglang nanginig ang kanyang kamay. Ang basong kristal ay nadulas mula sa kanyang hawak at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isang matalas na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi at tila isang hiyaw ng panganib sa kanilang dalawa. Nanigas ang buong katawan ni Aldebaran. Ang kanyang hininga
ay tila tumigil sa pagdaloy at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay napuno ng matinding kaba. Mula sa labas ng bodega, narinig niya ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng sapatos sa ibabaw ng graba. Mga yabag na dahan-dahang lumalapit sa pinto. Si Rico. Ang gabi-gabi nitong pag-iikot bilang gwardiya ng mansyon ay tila nagbunga ngayon ng hinala dahil sa ingay na nagmula sa loob. Sino ang nandyan? Ang magaspang na boses ni Rico ay narinig mula sa kabila ng makapal na kahoy na pinto. Kasunod ang tunog ng pagpihit ng kadena at susi sa padlock. Mabilis na pinatay ni Aldebaran ang kanyang flashlight at hinila ang kanyang ina sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Pilit na tinatakpan ng bibig nito habang ang kanyang sariling puso ay tumitibok ng napakabilis, tila ba gustong lumabas sa kanyang dibdib. Habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas, isang katanungan ang tanging natitira sa isip ng piloto. Maliligtas ko pa ba ang aking ina? O ang gabing ito ang magiging huling saksi sa aming dalawa bago pa man magsimula ang aking paghihiganti? Ano ba yan? Matanda? Nagwawala ka na naman ba dyan sa loob? Ang magaspang na boses ni Rico ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Aldebaran. Sa loob ng madilim na bodega, nakadikit ang likod ng piloto sa isang tumpok ng mga lumang kahon, habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakatakip sa bibig ni Nanay Rosa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nangahas na gumalaw. Ang liwanag ng flashlight ni Rico ay dahan-dahang gumagala sa loob ng silid, tila isang mahabang daliri na naghahanap ng biktima. Tumama ang liwanag sa mga basag na piraso ng kristal sa sahig. Kumikinang ito na parang mga mumunting brilyante sa gitna ng dumi. Narinig ni Aldebaran ang tunog ng paghakbang ni Rico. Papasok. Ang bawat pagdikit ng sapatos nito sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Linisin mo yan bukas o sisiguraduhin kong kakainin mo ang bawat piraso niyan. Ang huling banta ni Rico bago nito marahas na isinara ang pinto at muling narinig ang pagpihit ng susi sa padlock. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang binitawan ni Aldebaran ang kanyang ina. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina, tila ba ang lahat ng lakas niya ay naubos sa ilang minutong pagtatago. Doon, sa gitna ng kadiliman, isang panata ang muling nabuo sa kanyang isipan. Isang panata na hindi na mauulit ang gabing ito ng takot. Kinabukasan, sa hapagkainan, nakaharap ni Aldebaran si Maya. Ang babae ay abala sa pagkain ng prutas, habang ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan dahil sa mga bagong alahas na binili gamit ang pera ng asawa. Tumingin si Aldebaran sa kanya. Suot ang isang pekeng na pangngiti na kasing lalim ng dagat. Maya, hon, naisip ko lang, malapit na ang anniversary natin, di ba? At dahil darating na rin ang baby natin, bakit hindi tayo magdaos ng isang malaking selebrasyon? Panimula ni Aldebaran, ang kanyang boses ay malambing at puno ng mapagkunwaring pananabik. Biglang nagliwanag ang mukha ni Maya. Ang kasakiman sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Isang party, hon? Talaga? Iyong maraming bisita at sikat na caterer? Iyong mapapakita natin sa lahat kung gaano tayo kasaya? Oo, hon. Gusto ko lahat ng mga kakilala natin, pati na ang mga dati nating kaibigan sa negosyo, ay nandoon. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ang swerteng dumating sa atin. Sagot ni Aldebaran, habang sa ilalim ng lamesa ay mahigpit niyang kinukuyom ang kanyang mga kamao. Nagsimulang maglista si Maya ng mga plano, ang kanyang isusuot na gown, ang dekorasyon ng mansyon at ang mga ipapakitang luho. Habang nagsasalita ang asawa, dahan-dahang inilabas ni Aldebaran ang isang listahan ng mga bisita. Ito ay hindi lamang listahan ng mga kaibigan. Kabilang dito ang kanilang mga abogado, ang mga dating kasosyo na nalamangan ni Maya, at ang isang doktor na matagal nang hindi nakikita ng asawa.
Ngunit nang abutin ni Maya ang listahan upang basahin ang mga pangalan, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig habang binabasa ang ilang partikular na pangalan sa dulo ng papel. Isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang mga mata, isang kaba na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng isang pilit na tawa. Bakit? Bakit kasama sila dito, Hon? Akala ko ba masayang party lang ito? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Tumingin si Aldebaran ng diretso sa mga mata ni Maya. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang agila. Dahil gusto kong matapos ang lahat ng issue sa gabi ng ating anniversary, Maya. Gusto kong maging malinis ang lahat bago lumabas ang ating anak. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang mitya na dahan-dahang nasusunog. Ang takot na nakita ni Aldebaran sa mga mata ni Maya ay ang unang tagumpay na naramdaman niya sa mahabang panahon. Ngunit ang hindi alam ni Maya, ang listahang hawak niya ay hindi lamang para sa isang party. Ito ay ang listahan ng mga saksi sa kanyang sariling paghuhukom hanggang kailan kayang itago ni Maya ang kanyang kaba sa likod ng marangyang selebrasyon. At ano ang gagawin ni Rico kapag nalaman niyang ang party na pinaplano ni Aldebaran ay ang bitag na wawasak sa kanilang lahat? Ang bawat sugat sa iyong mga kamay, nanay, ay isang pahina ng aking tagumpay na hindi ko kailanman nabasa ng tama. Ang bulong na yon ni Aldebaran ay tila isang panalangin na lunod sa dilim ng bodega. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tela. Dahan-dahan niyang itinaas ang laylayan ng duster ni Nanay Rosa upang linisin ang mga sugat sa binti nito na dulot ng pagkakasagi sa mga kalawanging kagamitan. Sa bawat dampi ng basang tela sa tuyot at kulubot na balat ng ina, nararamdaman ni Aldebaran ang bawat hapdi na tila ba sa sarili niyang laman ito nangyayari. Habang nakatingin sa mga kamay ng ina, mga kamay na dati ay puno ng kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Kasing linaw ng sikat ng araw, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang init ng tanghali sa kanilang maliit na barong-barong sa probinsya. Nakita niya ang kanyang Nanay Rosa na nakaupo sa harap ng isang malaking batya, punong-puno ng mga labadang ipinagkatiwala ng mga mayayaman nilang kapitbahay. Ang tunog ng pagkuskos ng mga damit sa kahoy na pangkuskos ay tila isang ritmo ng sakripisyo. Ang mga daliri ng ina ay mapuputi at kulubot na dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig na may matapang na sabon, ngunit hindi ito huminto. Nanay, magpahinga ka na muna. Ako na ang magbabanlaw niyan, sabi ng batang Aldebaran noon. Ngunit ngumiti lang ang ina, isang ngangiting punong-puno ng pag-asa sa kabila ng pagod. Huwag mo akong alalahanin, Alde. Basta't mag-aral ka ng mabuti. Balang araw, hindi na tayo sa batya titingin, kundi sa ulap. Lilipad ka rin, anak. Ang bawat sentimong naipon mula sa paglalabada, mula sa pagtitinda ng kakanin sa kalsada, at mula sa pagtitipid sa sariling pagkain, ay inilagay ng ina sa isang lumang lata ng biskwit. Iyon ang pondong nagdala kay Aldebaran sa flight school. Iyon ang pondong nagbigay sa kanya ng mga pakpak. Nabalik lamang ang diwa ni Aldebaran sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang init ng luha na pumatak sa kanyang sariling kamay. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay nakatitig din sa kanya ng may labis na pagmamahal sa kabila ng panghihina. Ang kaibahan ng nakaraan at kasalukuyan ay isang katotohanang halos hindi na kayang pasanin ni Aldebaran. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng langit ay ikinulong niya sa impyerno dahil sa kanyang pagkabulag sa pag-ibig kay Maya. Patawad, nanay. Patawad dahil naging huli ang pag-uwi ko. Higbi ni Aldebaran, isinandal niya ang kanyang noo sa tuhod ng ina. Ngunit sa gitna ng kanilang tahimik na sandali, biglang nanigas ang katawan ni Nanay Rosa. Ang kanyang paghinga na kanina ay mabigat
ay biglang naging mababaw at mabilis. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumirik at ang kanyang mga kamay na kanina ay humahawak sa balikat ni Aldebaran ay nawalan ng lakas at nalaglag sa gilid. "Nanay? Nanay Rosa!" Tawag ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Walang sagot. Ang katawan ng ina ay biglang naging mabigat at nawalan ng buto. Dahan-dahang bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang maputlang mukha nito ay tila naging kasing puti ng papel at ang labi nito ay nagsimulang maging kulay asul. Nawalan ng malay ang kanyang ina sa gitna ng bodega, malayo sa anumang tulong medikal at sa ilalim ng banta ng mga taong nagbabantay sa kanila sa labas. Nayakap ni Aldebaran ang walang malay na katawan ng ina. Ang kanyang isipan ay naghahabulan sa pagitan ng paghingi ng saklolo at sa panganib na mabisto ang lahat ng kanyang plano. Kung ilalabas niya ang ina ngayon, malalaman ni na Maya at Rico na nalaman na niya ang lahat at baka hindi na sila makaabot sa gabi ng paghuhukom. Pero kung mananatili sila rito, baka ang gabing ito na ang huling pagkakataon na mayayakap niya ang kanyang ina ng buhay. Isang matinding dilema ang bumalot sa puso ng piloto. Sa pagitan ng kanyang paghihiganti at sa buhay ng kanyang ina, alin ang mas matimbang? "Hon, tulungan mo ako! Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko!" Ang hiyaw ni Maya ay umaling-awngaw sa malawak na salas ng mansyon. Isang tunog na puno ng pilit na pagdurusa na tila ba hihimatayin siya sa tindi ng sakit. Nakahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis habang unti-unti siyang bumabagsak sa malambot na sofa. Sa tabi niya, si Rico ay nagkukunwaring natataranta. Pilit na inaalalayan ang kanyang amo, habang ang mga mata nito ay pasimpleng sumusulyap kay Aldebaran, nakakababa pa lamang mula sa ikalawang palapag. Nanatiling nakatayo si Aldebaran sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kaba, walang bakas ng takot, na dapat ay nararamdaman ng isang amang malapit nang mawalan ng anak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tila 2 pirasong yelo na nakatitig sa isang palabas na matagal na niyang alam ang dulo. Pinanood niya ang bawat galaw ni Maya, ang pag-iyak nito ng walang luha, ang pag-ungol na tila ba nanggagaling sa isang script ng pelikula, at ang paraan ng pagkapit nito sa sofa na tila ba natatakot na mabitawan ang kanyang sariling kasinungalingan. "Hon, tumawag ka ng ambulansya. Baka nawawala na ang baby natin." Sigaw muli ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pilit na emosyon. "Kasalanan mo ito. Dahil sa stress na ibinibigay mo sa akin. Dahil sa mga kakaibang ikinikilos mo." Dahan-dahang lumapit si Aldebaran. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan. Huminto siya sa tapat ni Maya, hindi upang yakapin ito, kundi upang pagmasdan ang bawat detalye ng kanyang panlilinlang. Naramdaman ni Aldebaran ang isang matinding pandidiri na humahalo sa kanyang galit. Ang babaeng ito ay handang gamitin ang konsepto ng buhay at kamatayan para lamang pagtakpan ang sariling baho. "Huwag ka nang mapagod, Maya." Ang boses ni Aldebaran ay kasing lamig ng hangin sa gabi. "Hindi mo na kailangang dumanak ang dugo sa sahig na ito para itago ang totoo." Bahagyang natigilan si Maya. Ang kanyang pag-ungol ay biglang napatigil at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Anong sinasabi mo, Hon? Ang baby natin? Ang baby?" Pagputol ni Aldebaran, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang baby na kailanman ay hindi nabuo? Ang baby na ginamit niyo ni Rico para gawin akong tanga?" Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Aldebaran ang isang mahabang puting envelope. Itinapon niya ito sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Maya. Ang envelope ay dumaos-dos sa makinis na ibabaw ng kahoy bago huminto sa tapat ng nanginginig na mga kamay ng babae. "Basahin mo yan, Maya. Heto na ang lahat. Alam ko na ang totoo tungkol sa klinik
tungkol sa mga pekeng ultrasound at tungkol sa lahat ng perang ninakaw niyo sa akin. Matigas na sabi ni Aldebaran. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ni Maya. Namutla si Maya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa envelope. Tila natatakot na ang papel sa loob ay biglang maging apoy na susunog sa kanya. Si Rico naman ay pasimpleng humawak sa kanyang baywang. Tila naghahanda ng kanyang armas sa ilalim ng polo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng masama sa piloto. Hon, nagkakamali ka. Pinagkakaisahan niyo lang ako. Ang nanghihinang depensa ni Maya habang dahan-dahang binubuksan ang envelope. Ngunit nang mailabas niya ang papel sa loob, ang kanyang mukha ay lalong naging kasing puti ng papel na hawak niya. Ang papel ay blanko. Walang kahit anong sulat. Walang kahit anong ebidensya. Tumingin si Maya kay Aldebaran, puno ng kalituhan at takot. Walang nakasulat dito. Lumapit si Aldebaran. Iniyuko niya ang kanyang ulo hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na tila galing sa impyerno. Wala pa, Maya. Dahil ang totoong ebidensya ay hindi sa papel nakasulat. Nakatago ito sa bawat sulok ng bahay na ito. At bukas, sa gabi ng ating anniversary, doon mo malalaman na ang blangkong papel na yan ay ang magiging hatol sa inyong dalawa. Tumayo ng tuwid si Aldebaran at tinalikuran ng dalawa. Habang paakyat siya ng hagdan, naramdaman niya ang matalim na titig ni Rico sa kanyang likuran. Alam ni Aldebaran na ang blangkong papel na yon ay mitya lamang upang lalong magpanik ang dalawa. Upang gumawa sila ng pagkakamali na lalong magpapatibay sa kanyang binuong bitag. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkapanalo, sa psychological na laban na yon, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya habang naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Nanay Rosa mula sa malayo. Ano ang gagawin ni Maya at Rico ngayong alam na nilang hindi na ako bulag? Susubukan ba nilang takasan ang lahat? O mas pipiliin nilang ubusin ang aking buhay bago sumapit ang bukas? Ang mansyon ay balot ng kasing ningning ng mga bituin. Ngunit sa ilalim ng mga makukulay na ilaw at mamahaling dekorasyon, ramdam ni Aldebaran ang nanunuot na amoy ng pagkabulok. Ito ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Isang selebrasyong binuo hindi upang magdiwang, kundi upang maghukom. Sa bawat pagdating ng mga mamahaling sasakyan sa harap ng gate, ang tunog ng gulong sa graba ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng mga segundong natitira sa mundo ng kasinungalingan ni Maya. Si Maya ay nakatayo sa gitna ng engrandeng salas, suot ang isang kulay gintong gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga brilyanteng binili ni Aldebaran mula sa kanyang paglipad sa Dubai. Mga batong kasing tigas at kasing lamig ng puso ng babaeng may suot nito. Sa kabila ng kanyang nairangiti at ang mapagkunwaring saya sa kanyang boses habang bumabati sa mga bisita, nakikita ni Aldebaran ang paminsan-minsang panginginig ng kanyang mga daliri sa hawak na baso ng champagne. Alam ni Maya na may nagbabadyang unos, ngunit hindi niya alam kung gaano ito kalakas. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Rico. Nakasuot ito ng uniforme ng driver, ngunit ang tindig nito ay hindi para sa isang tagapaglingkod. Ang kanyang kanang kamay ay hindi lumalayo sa kanyang baywang, kung saan nakatago ang isang bagay na alam ni Aldebaran na magdadala ng panganib. Ang bawat tingin ni Rico kay Aldebaran ay puno ng babala. Isang hayagang banta na handa siyang pumatay upang mapanatili ang kanilang nakaw na paraiso. Hon, napakaganda mo ngayong gabi, bulong ni Aldebaran habang inaalalayan si Maya patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing talim ng isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Salamat, Hon. Pero bakit? Bakit ang daming tao? At bakit narito ang mga abogado ni Papa? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba
na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na makeup. Hindi sumagot si Aldebaran. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baso upang kumuha ng atensyon ng lahat. Ang ingay ng mga tawanan at pag-uusap ng mga bisita ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanglaw na katahimikan. Ang mga abogado, ang doktor, na matagal nang hindi nakikita ni Maya, at ang mga dating kasosyo sa negosyo na kanilang niloko, ay lahat nakatitig sa gitna, naghihintay ng sasabihin ng kapitan. Mga kaibigan, pamilya, narito tayo ngayong gabi upang saksihan ang isang katotohanang matagal nang itinatago sa dilim. Panimula ni Aldebaran. Ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na bato na nahuhulog sa tubig. Lumilikha ng mga alon ng tensyon sa buong silid. Biglang naramdaman ni Aldebaran ang isang matinding panlalamig. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila nawalan ng oxygen. Tumingin siya kay Rico, na ngayon ay dahan-dahan nang humahakbang papalapit sa switch ng kuryente sa gilid ng pader. Isang mabilis na palitan ng tingin ang namagitan sa kanila. Isang pag-amin na ang laro ay malapit nang matapos. "Alde, anong ginagawa mo?" Nanginginig na tanong ni Maya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng asawa. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, Maya. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating makita ang dilim, sagot ni Aldebaran. Sa isang iglap, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay biglang namatay. Ang kadiliman ay naging kasing kapal ng tinta. Nilalamon ang bawat mukha, bawat dekorasyon, at bawat hininga ng mga bisita. Isang kolektibong hiyaw ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ang tunog ng mga nabasag na baso sa sahig. Sa gitna ng kadilimang yon, narinig ni Aldebaran ang mabilis na paghinga ni Maya sa kanyang tabi. Pagkatapos, mula sa mga speaker na nakakalat sa buong mansyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na hindi kay Aldebaran, kundi isang boses na kasing pamilyar ng isang bangungot para kay Maya at Rico. Welcome to The Real Show. Ang palabas na ito ay iniaalay ko sa lahat ng mga biktima ng kasakiman at panlilinlang. Ang katanungang bumabalot sa bawat pusong naroroon ay hindi na kung ano ang susunod na mangyayari, kundi kung sino sa kanila ang lalabas na buhay mula sa kadilimang ito, sa oras na muling bumukas ang mga ilaw para sa huling paghuhukom. Ang katotohanan ay hindi parang hangin na naglalaho, kundi parang apoy na sumusunog sa bawat hibla ng iyong kasinungalingan. Sa gitna ng madilim na silid, ang higanting screen sa gitna ng entablado ay biglang nabuhay. Ngunit sa halip ng mga larawan ng masayang kasalan o mga video ng kanilang paglalakbay sa ibang bansa, isang malabo at madilim na imahe ang bumitad sa paninginin ng lahat. Ang ingay ng mga bulungan ng mga bisita ay biglang naputol, napalitan ng isang kolektibong singhap ng pagkagulat na tila ba ang lahat ay sabay-sabay na nawalan ng hininga. Sa screen, nakita ang loob ng bodega. Ang liwanag ay sapat lamang upang makita ang anyo ni Nanay Rosa na nakaluhod sa maruming semento, nanginginig sa lamig habang pilit na pinupulot ang mga butil ng kanin sa sahig. Pagkatapos, pumasok si Maya sa frame. Ang suot nitong damit sa video ay ang mismong duster na ibinigay ni Aldebaran. Kitang-kita ng lahat ang marahas na pagbuhos ni Maya ng malamig na tubig sa matanda at narinig ang matinis nitong boses na nagsasabing, "Mamatay ka na sana. Matandang hukluban. Pabigat ka lang sa buhay namin." Sinungaling. Hindi totoo yan. In-edit ang video na yan. Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagkapahiya. Pilit niyang inagaw ang remote control kay Aldebaran. Ngunit nanatiling matatag ang piloto. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa bato na walang pakiramdam sa bawat paghampas at kalmot ng asawa. Hindi pa doon natapos ang palabas. Ang susunod na video ay mas matindi pa. Nakita si Maya at Rico sa loob ng master bedroom, nagtatawanan habang hawak ang mga pekeng ultrasound reports.
Narinig ng buong silid ang pag-amin ni Maya. Ang dali talagang utuin ni Alde. Isang yak ko lang tungkol sa baby. Ibinibigay na niya lahat ng gusto ko. Wala namang bata dito, Rico. Pera lang ang kailangan natin sa kanya. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-ingay. Hindi ng tawanan, kundi ng matinding pagkagalit. Ang mga dating kasosyo ni Maya sa negosyo ay tumayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pandidiri. Ang doktor na naroroon ay tumungo na lamang sa sobrang hiya para sa kanyang propesyon na ginamit sa panloloko. Ang dangal ng pamilyang pilit na binuo ni Aldebaran ay gumuho sa harap ng lahat. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagkalas ng mga tanikalan ng kanyang ina. "Hayop ka, Aldebaran! Sinisira mo ako!" Hiyaw ni Maya. Nawala na ang lahat ng kanyang ganda at poise. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang basahan sa paningin ng mga tao. Sa kanyang desperasyon, lumingon siya kay Rico. "Rico, gawin mo ang dapat mong gawin. Tapusin mo na ito." Dahan-dahang binunot ni Rico ang baril mula sa kanyang baywang. Ang tunog ng pagkasa ng armas ay narinig sa gitna ng katahimikan na nagdulot ng malawakang panik. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa mga pinto. Ang tunog ng mga nagbabagsakang silya at mga nababasag na baso ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit sa halip na matakot, humakbang si Aldebaran sa harap ni Maya. "Tapos na ang laro niyo." Ang lahat ng ebidensyang nakita nila ay direkta ring ipinapadala sa presinto sa mga sandaling ito. Sa matinding galit at kawalan ng pag-asa, sumigaw si Maya ng napakalakas. Isang tunog na parang galing sa isang nasugatang hayop. "Kung babagsak ako, isasama ko ang matandang iyon. Kasalanan niya ang lahat." Marahas na tumakbo si Maya patungo sa pinto ng likod bahay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagnanais na saktan si Nanay Rosa sa huling pagkakataon bago siya tuluyang mahuli. Hinabol siya ni Aldebaran, ngunit humarang si Rico. Itinutok ang baril sa dibdib ng piloto. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Ang katanungang bumabalot sa bawat hininga ni Aldebaran ay kung aabot ba siya sa bodega bago pa man maisakatuparan ni Maya ang kanyang huling madilim na balak. Ang bawat putok ng baril ay hindi lamang bumasag sa katahimikan, kundi bumasag din sa huling pangarap ng mga taong nagtangka sa buhay ng isang inang walang kalaban-laban. Ang matalas na tunog ng pagputok ng baril ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon na naging sanhi ng panandaliang paghinto ng lahat ng ingay sa paligid. Ngunit ang bala ay hindi tumama kay Aldebaran. Ang mga operatiba ng pulisya na kanina pa nakapaligid sa mansyon sa utos ng abogado ng piloto ay mabilis na nakapasok at binaril ang braso ni Rico bago pa man ito makakalabit muli ng baril. Ang pagbagsak ng bakal na armas sa makintab na sahig ay lumikha ng isang tunog na tila hudyat ng katapusan para sa mga ganid. Habang pinupusasan ng mga pulis si Rico na ngayon ay napaluhod sa sakit, ang atensyon ng lahat ay muling nabaling sa pintuan patungo sa likod bahay. Si Maya, sa gitna ng kanyang ginintuang gown, ay tila isang ligaw na hayop na pilit na binubuksan ng padlok ng bodega gamit ang isang malaking bato. Ang bawat paghampas niya sa bakal ay puno ng desperasyon at puot. Ang kanyang mukha ay hindi na makilala dahil sa kapal ng pawis at nagulong makeup. "Buksan mo ito. Kasalanan mo ito. Matanda ka. Kung hindi dahil sa'yo, akin na ang lahat." Ang hiyaw ni Maya na tila ba nawalan na ng katinuan. Ngunit bago pa man niya mawasak ang lock, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Si Aldebaran. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab sa galit, kundi puno na lamang ng isang malalim na pandidiri at pagkaawa. "Bitawan mo ako, Aldebaran. Akin ang mansyong ito. Akin ang pera mo." Sigaw ni Maya. Sinusubukang saktan ng asawa, ngunit mabilis siyang napigilan ng dalawang babaeng pulis. "Wala ka ng pag-aari, Maya. Mula sa alahas na suot mo hanggang sa bawat hibla ng damit na yan, lahat ay galing sa pawis ko at sa sakripisyo ng nanay ko." Ang malamig na sagot ni Aldebaran. "Ang tanging pag-aari mo na lang ngayon
ay ang hatol ng batas sa lahat ng ginawa mo. Pinanood ng lahat ng mga bisita, mga dating kaibigan, mga abogado, at maging ang mga tauhan sa bahay kung paano kinaladkad ng mga pulis si Maya palabas. Ang kanyang gintong gown ay dahan-dahang nasasabit sa mga halaman, nadudumihan ng putik, tila isang simbolo ng kanyang maruming dangal na ngayon ay nakalantad na sa buong mundo. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay dahan-dahang humihina habang isinasakay siya sa loob ng presinta hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang mahinang ihip ng hangin. Dali-daling kinuha ni Aldebaran ang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto ng bodega. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang koro ng mga anghel sa kanyang pandinig. Sa loob, nakita niya si Nanay Rosa na nakahilig sa sulok, nanginginig ngunit buhay. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanyang maputlang mukha at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang pagkilala. Aldeo, anak! Ang mahinang bulong ng ina. Binuhat ni Aldebaran ang kanyang ina, tila isang banal na relic na ayaw niyang mabasag. Sa harap ng lahat ng mga taong naroroon sa party, inilabas niya ang matanda mula sa madilim na bodega patungo sa liwanag ng salas. Ang lahat ay tumabi, ang bawat ulo ay nakayuko sa sobrang hiya at awa. Ang mga taong kanina ay nagpapakasasa sa pagkain at inumin ay hindi makatingin sa anyo ng matandang halos butot balat na dahil sa kalupitan ng kanilang hinahangaang host. Tapos na, nanay. Wala nang mananakit sa'yo, bulong ni Aldebaran habang isinasakay ang ina sa isang naghihintay na ambulansya. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyong puno ng masasakit na alaala, lumingon si Aldebaran sa malaking bahay na dati ay pangarap niya. Ngayon, alam na niya na ang tunay na tahanan ay hindi binuo ng semento at ginto, kundi ng pagmamahal na handang magsakripisyo sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang ina na dahan-dahang nakakatulog sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkakakulong ni Maya at Rico upang maibalik ang kapayapaan sa puso ng aking ina? O ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling nakaukit sa aming mga kaluluwa habang buhay? Ang mga sugat sa balat ay dahan-dahang naghihilom, ngunit ang mga galos sa kaluluwa ay nangangailangan ng panahong kasing lawak ng langit upang tuluyang maglaho. Sa loob ng malinis at tahimik na silid ng ospital, pinanood ni Aldebaran ang bawat paghinga ng kanyang ina. Wala na ang amoy ng amag at dumi. Napalitan na ito ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng malinis na puting kumot. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila humahalik sa kulubot na balat ni Nanay Rosa na ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang sigla. Sa bawat mahinang paggalaw ng dibdib ng ina, nararamdaman ni Aldebaran ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahang iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, wala nang takot na nakaukit sa kanyang paningin. Inabot niya ang kamay ni Aldebaran. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit puno ng init. Hinila niya ang anak papalapit. Tila may isang mabigat na sikretong nais ng pakawalan mula sa kanyang nagdurugong puso. Alde, anak, kailangan mong malaman ang totoo. Ang mahinang bulong ni Nanay Rosa, ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na hinahaplos ng hangin. Noong wala ka pa, narinig ko silang nag-uusap sa bodega. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa'yo. Si Maya at Rico. Matagal na silang magkasabwat bago pa man kayo ikasal. Si Rico ang dahilan kung bakit naglaho ang lahat ng ipon ko noon pa man. Napatigagal si Aldebaran. Ang katotohanan ito ay tila isang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa larawan ng pagtataksil. Hindi lamang siya biktima ng isang nagbagong asawa. Siya ay biktima ng isang planadong paninira
na nagsimula pa bago niya isuot ang singsing sa daliri ni Maya. Ang bawat halik, bawat yakap, at bawat pangako ay bahagi lamang ng isang madilim na negosyo. Naramdaman ni Aldebaran ang isang huling bugso ng galit, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malalim na buntong hininga. Hindi na mahalaga ang nakaraan, kung ang hinaharap ay kasama na niya ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang linggo, iniwan ni Aldebaran ang mansyon na naging saksi sa kanyang paghihirap. Ibinenta niya ang lahat ng kagamitang may kinalaman kay Maya at ibinigay ang pera sa isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Wala siyang itinira kundi ang mga alaala ng kanyang ama at ang pagmamahal ng kanyang ina. Dinala niya si Nanay Rosa sa Tagaytay, sa isang maliit ngunit magandang bahay na nakaharap sa bulkan. Ang hangin doon ay laging malamig at sariwa, malayo sa polusyon ng lungsod at sa laso ng nakaraan. Sa kanilang unang gabi roon, nakaupo sila sa balkonahe habang umiinom ng mainit na tsokolte. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga masakit na gunita. "Masaya ka ba rito, Nanay?" tanong ni Aldebaran habang iniaayos ang shawl sa balikat ng ina. Ngumiti si Nanay Rosa, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Dito, Alde. Naririnig ko na muli ang pintig ng puso ko nang walang kaba. Salamat, anak, dahil hindi mo hinayaang maging huli ang lahat." Habang nakatingin si Aldebaran sa malayo, nakita niya ang liwanag ng buwan na tumatama sa lawa. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan upang tuluyang maghilom ang mga sugat, ngunit sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting paglaya mula sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang puting envelope ang iniabot sa kanya ng isang tauhan ng koreo kinabukasan. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo ay nagmula sa loob ng kulungan. Sa loob nito ay may isang maikling sulat na isinulat sa isang piraso ng maruming papel, at ang mga titik ay tila isinulat ng isang taong nawalan na ng katinoan. Hindi pa tapos ang lahat, Aldebaran. Ang mga reyna ay marunong maghintay kahit sa loob ng rehas. Isang katanungan ang muling bumasag sa kapayapaan ni Aldebaran. Hanggang kailan kayang abutin ng laso ni Maya ang kanilang bagong buhay? At sapat na ba ang distansyang inilagay niya upang maprotektahan ang kanyang ina mula sa isang halimaw na tumatangging mamatay? Ang bawat ngiti ni Nanay Rosa ay tila isang babasaging kristal na pilit kong iniingatan, dahil alam kong sa likod ng bawat liwanag ay may aninong naghihintay na muling lumitaw. Sa ilalim ng malalaking puno ng pino sa Tagaytay, ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa mukha ni Aldebaran habang pinapanood niya ang kanyang ina na nagdidilig ng mga rosas. Ang bawat patak ng tubig mula sa timba ay tila isang musikang nagpapatahimik sa kanyang naguguluhang isipan. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang sulat ni Maya ay tila isang mainit na uling na nagpapaalala sa kanya na ang panganib ay hindi pa tuluyang naglalaho. Pumasok si Aldebaran sa loob ng kanilang bagong bahay at tinungo ang isang sulok kung saan nakalagay ang lumang baul ng kanyang ama. Isang baul na matagal na niyang hindi binubuksan mula nang mamatay ang matanda. Sa bawat pagpihit niya ng susi, ang langit-ngit ng kahoy ay tila isang tinig mula sa nakaraan na nagbabala sa kanya. Sa ilalim ng mga lumang dokumento at mga larawang kupas na, natagpuan niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na gawa sa pilak. Ang pendant ay may nakaukit na kakaibang simbolo, isang bilog na may krus sa gitna at 3 tuldok sa bawat sulok. Ito ang mismong simbolo na nasa sulat ni Maya. Naramdaman ni Aldebaran ang isang matinding panlalamig na gumapang sa kanyang likuran. Hindi lamang ito basta simbolo. Ito ang selyo ng isang lihim na samahan sa kanilang probinsya na kinasangkutan ng kanyang ama noong kabataan nito. Isang utang na loob na hindi kailanman nabayaran at tila ngayon ay sinisingil sa kanya sa pamamagitan ni Maya. "Alde, anak, bakit mo hawak yan?"
Ang boses ni Nanay Rosa ay narinig mula sa pintuan, puno ng pangamba at gulat. Ang matanda ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay nang makita ang kwintas. Itapon mo yan, anak. Iyan ang sumpa na pumatay sa tatay mo. Iyan ang dahilan kung bakit tayo naghirap noon. Lumapit si Aldebaran at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng ina. Nanay, alam ba ni Maya ang tungkol dito? Ito ba ang dahilan kung bakit siya pumasok sa buhay natin? Hindi sumagot si Nanay Rosa. Sa halip ay nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pait. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aldebaran na ang pagtataksil ni Maya ay hindi lamang dahil sa pera. May isang mas malalim at mas madilim na ugat ang lahat. Isang paghihiganti na nagmula pa sa nakaraang henerasyon. Habang iniisip ni Aldebaran ang susunod na hakbang, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang gate. Walang bumaba, ngunit ang madilim na salamin nito ay tila isang pares ng mga matang nakatitig sa kanila. Sa loob ng ilang minuto, ang katahimikan ng Tagaytay ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Dahan-dahang kinuha ni Aldebaran ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang abogado. Ngunit bago pa man siya makapindot, isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang singsing na ibinigay mo sa akin ay simbolo ng kasal, pero ang selyo sa kwintas ay simbolo ng kamatayan. Pumili ka, Aldebaran, ang yaman mo o ang buhay ng huling taong nagmamahal sa'yo. Ang katanungang bumabagabag sa puso ni Aldebaran ay hindi na kung paano siya nakarating sa puntong ito, kundi kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo upang tuluyang maputol ang sumpa ng kanyang pamilya at mailigtas ang kanyang ina mula sa mga kamay ng mga aninong hindi marunong magpatawad. Ang bawat piraso ng bakal na nayupi sa harap ng aming tarangkahan ay tila ang huling bakod na naghihiwalay sa amin sa kapayapaan. Ang malakas na pagtama ng sasakyan sa sementadong poste ng gate ay lumikha ng isang nakabibinging tunog na yumanig hanggang sa loob ng bahay. Nakita ni Aldebaran kung paano tumalsik ang mga tipak ng bato at kung paano nayupi ang makapal na bakal na tila ba gawa lamang ito sa papel. Ang usok na nagmumula sa makina ng itim na sasakyan ay dahan-dahang humalo sa malamig na hamog ng Tagaytay, na lumilikha ng isang senaryong tila kinuha mula sa isang madilim na panaginip. Agad na hinila ni Aldebaran ang kanyang ina patungo sa pinakaligtas na bahagi ng bahay. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng mga kamay ni Nanay Rosa. Ang bawat hininga nito ay puno ng trauma na pilit muling bumabangon. Ang takot sa mga mata ng ina ay sapat na upang mag-alab muli ang galit sa puso ng piloto. Isang galit na hindi na basta tungkol sa pera, kundi tungkol sa karapatan nilang mabuhay ng payapa. Dito ka lang, nanay. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ang mariing utos ni Aldebaran bago niya kinuha ang kanyang lisensyadong baril mula sa safe at dahan-dahang lumabas patungo sa bakuran. Isang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa nayuping sasakyan. Hindi ito si Rico at lalong hindi si Maya. Ito ay isang lalaking may edad na. Suot ang isang mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang dokumento, ang orihinal, na kasunduan ng ama ni Aldebaran sa kanilang lihim na samahan. Captain Aldebaran, ang boses ng matanda ay mahinahon, ngunit may dalang bigat ng awtoridad. Nandito ako, hindi para saktan kayo, kundi para kunin ang kabayaran sa utang na loob ng iyong ama. Ang iyong asawang si Maya ay isa lamang kasangkapan upang makuha ang aming gusto. Ngayong nabigo siya, ikaw ang kailangang magbayad. Tumingin si Aldebaran sa matanda at pagkatapos ay sa dokumentong hawak nito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tanging paraan upang matapos ang siklong ito ay ang harapin ito ng buong tapang, ngunit hindi niya gagamitin ang dahas.
Bilang isang piloto, alam niyang ang bawat problema ay may solusyon kung gagamitan ng tamang kalkulasyon at lohika. Ang utang ng aking ama ay namatay na kasama niya, ang matatag na sagot ni Aldebaran. At kung iniisip niyo na matatakot ako sa inyong mga banta, nagkakamali kayo. Ang lahat ng ebidensya ng inyong ilegal na samahan, kasama ang lahat ng transaksyon ni Maya at Rico, ay nasa kamay na ng mga awtoridad sa mga sandaling ito. Isang maling galaw nyo at hindi lamang si Maya ang mabubulok sa kulungan. Ang matanda ay natigilan. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan na ang isang piloto ay magkakaroon ng sapat na ebidensya upang gibain ang kanilang samahan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos hanggang sa marinig ang tunog ng mga sirena ng pulisya na dahan-dahang umaakyat sa kalsada ng Tagaytay. Nang makita ang mga asul at pulang ilaw, mabilis na sumakay ang matanda sa isa pang sasakyang dumating at humarurot palayo. Iniwan ang nayuping kotse sa harap ng gate. Ang panganib ay lumipas, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatiling nakaukit sa isipan ni Aldebaran. Bumalik siya sa loob ng bahay at niyakap ang kanyang ina ng napakahigpit. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Nanay Rosa ay tila mga huling patak ng ulan pagkatapos ng isang napakahabang unos. Tapos na, Nanay. Malaya na tayo. Talagang malaya na. Bulong ni Aldebaran. Sa sumunod na mga araw, ang balita tungkol sa pagkakabuwag ng samahan at ang karagdagang kaso laban kay Maya at Rico ay naging laman ng mga pahayagan. Wala nang sulat mula sa kulungan. Wala nang mga itim na sasakyang nagmamasid. Ang hustisya ay tuluyan ng nananaig. Hindi lamang sa batas, kundi sa katahimikan ng kanilang tahanan. Habang nakaupo si Aldebaran sa balkonahe, pinapanood ang kanyang ina na masayang naghahanda ng almusal. Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang paglipad sa pinakamataas na ulap, kundi ang kakayahang manatili sa lupa, kasama ang taong nagbigay sa kanya ng lahat. Isang taon na ang mabilis na lumipas, mula nang ang mga anino ng kahapon ay tuluyang maglaho sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay. Ang bakuran ng maliit na rest house ay punong-puno na ngayon ng mga namumukadkad na rosas at mga halamang gamot na maingat na inaalagaan ni Nanay Rosa. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang bawat kulubot sa kanyang muka ay hindi na marka ng pagdurusa, kundi mga guhit ng isang buhay na nahanap ang tunay na kapayapaan sa piling ng kanyang anak. Bumaba si Aldebaran mula sa kanyang sasakyan, suot ang kanyang unipormeng pangkapitan. Kakabalik lang niya mula sa isang maikling flight patungong Singapore. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kaba o pagdududa ang nararamdaman niya habang binubuksan ang pinto ng kanilang tahanan. Sa halip, ang amoy ng mainit na tinola at ang halimuyak ng sariwang kape ang sumalubong sa kanya. Mga amoy na nagpapaalala sa kanya na siya ay nasa isang ligtas na kanlungan. Nanay, nandito na ako. Masayang tawag ni Aldebaran. Lumabas si Nanay Rosa mula sa kusina. May suot na malinis na apron at isang ngiting kasing liwanag ng umaga. Agad na lumapit si Aldebaran at kinuha ang kamay ng ina upang magmano, isang simpleng tiyuchi ng paggalang at pagmamahal na naging pundasyon ng kanilang bagong buhay. Sa bawat pagdampi ng noo ni Aldebaran sa kamay ng ina, tila ba dahan-dahang nabubura ang lahat ng pait ng bodegang madilim at ng mga kasinungalingan ni Maya. Kumusta ang lipad mo, anak? Tanong ni Nanay Rosa habang inaalalayan si Aldebaran sa hapagkainan. Maayos po, Nanay. Pero mas maayos ang pakiramdam ko ngayong narito na ako sa tabi mo. Sagot ni Aldebaran. Tumingin siya sa kanyang ina at dahan-dahang hinawakan ng kamay nito. Nanay, minsan ba, naiisip mo pa rin sila? Napatawad mo na ba sila? Huminga ng malalim si Nanay Rosa. Tumingin siya sa labas ng bintana.
kung saan tanaw ang bulkang Taal na tahimik na nakatayo sa gitna ng lawa. Ang pagpapatawad, Alde, ay hindi para sa kanila. Ibinigay ko ang patawad para sa sarili ko upang hindi na ako muling mabilanggo sa galit na itinanim nila sa puso ko. Si Maya at Rico, hayaan na natin ang batas at ang tadhana ang humusga sa kanila. Ang mahalaga ay narito tayo, magkasama at malaya. Nalaman ni Aldebaran mula sa kanyang abogado na si Maya ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong at ang kanyang gintong mundo ay tuluyan ng gumuho. Si Rico naman ay hindi na muling makakahawak ng armas dahil sa pinsala sa kanyang braso at sa hatol ng korte. Ngunit para kay Aldebaran, ang kanilang mga pangalan ay tila mga kupas na pahina na lamang ng isang luma at madilim na aklat na matagal na niyang isinara. Sa bawat subo nila ng pagkain at sa bawat tawanan na umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay, napatunayan ni Aldebaran ang isang mahahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng brilyante o sa taas ng lipad ng isang eroplano. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang makauwi sa isang taong handang maghintay sa iyo, handang magpatawad, at handang magmahal sa iyo nang walang pasubali. Ang paglalakbay ni Aldebaran mula sa rurok ng tagumpay patungo sa lalim ng pighati at pabalik sa kapayapaan ng puso ay isang patunay na ang pag-ibig ng isang ina at anak ay ang pinakamalakas na pakpak na magdadala sa atin sa itaas ng anumang unos. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Tagaytay, ang mag-ina ay nanatiling magkatabi sa balkonahe. Pinapanood ang langit na nagiging kulay ube at ginto. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang katahimikan ay sapat na upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa bagong simula na ibinigay sa kanila ng tadhana. Ang kwento ng angpitang ginto ay nagtatapos hindi sa isang marahas na paghihiganti, kundi sa isang matamis na paghilom, isang paalala sa lahat na sa likod ng bawat kadiliman ay may naghihintay na liwanag, hanggat tayo ay marunong magmahal at magpahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin.